Hello, good morning. Ngayon ay April 12, 9:20 ng umaga. So medyo masakit na sa balat yung sikat ng araw. Pero ngayon ay April 12, birthday ng pamangkin ko. So shout out sa kanya. Happy birthday. And kay Aisel, isa siyang college na nag-civil engineering. So ayan. So, quick update lang tayo dito and may mga bagong challenges na naman kasi tulad ng nabanggit ko, sobrang init. So, malamang inaalala ko ulit yung ating pipino which is merong mga sign na medyo nahihirapan siya. So, ngayon, yan yung mga for harvest natin. Actually, gusto ko na silang i-harvest bukas. Pero ang problema kasi, baka hindi ako makalabas. Then, may event dun sa complex. So, nag-iisip tayo ng other option kung paano natin ma-deliver itong mga produce natin sa mga clients natin. Pwede natin gamitin yung parang multiple drop-off ng Lalamove. Iniisip ko na yon. And shoulder ko muna yung cost. Pero ilalapit muna rin natin sa mga customers natin. So, isa yon sa tinitingnan ko para lang ma-level up natin itong production natin. Kasi gusto ko pa rin direct to customers yung produce natin and sila naman yung mga quality or mga current customers natin muna ang offer natin kung gusto nila yung ganung setup. So siguro kuha ako mga 3 hanggang 5 orders, then Lalamove drop off natin sa mga address nila. Pero kasi kailangan ko ng address nila at saka ng contact number nila. Then ayun. So ito, nag-harvest na ako nung nakaraan. Ito inaano ko na lang, pinapahinog ko na lang. Kasi yung nandun sa rep is green. Ito yung mga ganito may silay ng konti. Yung nag-start pa lang. Ito gusto kong papapulahin. Yan. So kung pansin nyo, hindi ganun kaganda talaga yung ano niya, dahon. So yan, may mga problem pa. Ayun o, nagbibitak-bitak. So kaya, isa sa ginawa ko is, ayan, tinanggal ko muna yung ating bell pepper. So, hindi muna tayo mag-bell pepper. Papalitan natin yan ng pipino. So, hindi ko lang alam kung ngayon o next week na ako magpupunla. Pero nagpunla na ako ng pang lettuce natin para dito sa harvest ito. Mga 150 lang kasi 10 lang yung yung taniman ko eh. Pero titingnan ko kung makakabili ulit ako ng additional 4 boxes kay Cedric para dagdagan ulit natin yan. Para ma-maximize din natin yung kabila. Sa ngayon kasi yung kabila, nakapag-transfer na ako ng 180 seedlings pero hindi lahat yung lettuce. Meron tayong kaunting spinach, meron tayong kaunting mustasa, tsaka pechay. Tsaka, yun. Alam ko yun yung nilagay ko doon. So ito naman, ito yung mga spinach natin, Chinese spinach natin na nasa pots. Yung pots niya is ganito kalaki lang, mga 4 or 5 inches lang natin taas nito, tapos mga 4 inches yung diameter. So, yun, pakita ko lang sa inyo. So, ito yung trial natin na net house. Net lang yan. Ay, hindi. May plastic din pala. Pero may naisip na akong mas optimal. Pero itatry pa natin next week siguro. So, yan. Based dito sa nakikita natin, wala pa silang 6 weeks. Ay, tama ba? 6 weeks. Wala pang 6 weeks. Kasi, ano pa yan sa Friday pa yan magsi 6 weeks eh. Pero based dun sa laki niya, ayan palagay ko mag-goods na to. Tapos, ang inisip ko, paano yung harvest natin? Or dito ba yung putol niyan? Kasi tatangkad pa lang kaunti yan eh. Baka dito yung putol natin, or dito sa may nag-uusbong. Ngayon, may nag-uusbong kasi dito. Ayan. Hindi ko pa alam, pero may nag-uusbong din dito. Ito naman kasi, yung sa baba, kotilid doon naman to. Hindi ko sure kung okay na dyan tayo mag-cut, kung may re-regrow dyan. Pero sigurado dito, sa unang true leaf niya, pag kinat natin yan, sigurado magre-regrow pa yan. So, yun yung titingnan natin. Pero yung pangdilig ko dito, minsan may nutrient solution, minsan wala. Kumbaga tubig lang. Tapos, ayan, nasa soil sila. Ayan. So, ito naman, ito kung hindi ako nagkamali, lemon basil. Ito yung sweet basil natin. At ito yung Thai basil. So, makikita nyo talaga yung difference. And, maggagawa rin tayo nito for sale. Baka ilagay natin sa mga ganon. Or bibili ako nung ganitong mga pots pero mas maliliit lang na version. Para mas madali silang ilipat-lipat. Yun medyo flimsy kasi plastic na. Pero pwede pa rin naman.
So ito yung lettuce natin na tinanim sa pots. So kung ikukumpara nyo, parang ganun lang siya kalaki. Mas maliit pa nga yata ng konti doon. Ayun kasi may issue, hindi ko sure kung ba sa pH level or kung ano, doon yata ako medyo sumasablay ngayon. Pero mostly pH level kasi, kung hindi maganda kasi yung pH level mo or masyadong acidic, hindi nila ma-absorb yung nutrients na kailangan nila. And ngayon kasi sobrang init din talaga. So far, so good tayo dito sa spinach. And ito yung onion bunching, hindi ko lang kung itutuloy ko pa. Pero subok-subok lang tayo, trial pa lang din naman ngayon. So far, so good. So yan, nakita nyo, palagay ko, goods tayo mag-spinach eh. Kaya, nagtanim din tayo ng spinach recently, dun sa 150 plus nating tanim. Meron tayong spinach, tapos lettuce, syempre lettuce. Tapos may freebie na Packhurst na lettuce, bagong variety yata yung ikatanim. Bumili kasi tayo ng 1 tub ng Olmeti. So ayun, may freebie na 10 ganun. So nagtanim akong 5 for trial lang muna. Pero meron din tayong pula, yung scamander, tapos yung kasi iba pa nakatanim doon, strosa. Ayun, may strosa talaga tayo. Anyway, ito, mapansin nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang ayun, sunog. Palagay ko dahil sa sobrang init to. Sobrang init talaga dito. Yun din ulit yung inaalala ko dito. Hindi ko lang kung makakasurvive sila. Hindi ko rin sure kung paano ko gagawin. Baka kailangan ko mag-misting or kung ano man. Pero yun, nahihirapan din sila. Chinek ko rin naman yung pH level ng dinidilig natin sa kanila. Kasi ito, templado to. Hindi na ito yung nanggagaling sa mga reservoir natin. Kasi nauubos na rin. Konti lang kasi yung natitira dahil maganda nga yung tubo nila ngayon. Ayan. So ayan, kung mapansin nyo, ito parang pinrun. Kasi nga, maraming nasunog na dahon. So itong mga side shoots niya, siguro ito lang ang puputulin ko. Ito, hayaan ko lang lumaki. Para magtuloy-tuloy pa siya. Sana makasurvive siya. Lalo na taalis ako. And lalagyan ko naman siya ng sapat na tubig dito. Yan, may tubig yan dyan. Sapat na tubig for the next 3 to 4 days. So ito, goods naman, gumagana. Ang ginawa ko na lang, hindi na yung napansin ko kasi pag sprinkle, mababasa tong dahon, mabibigatan, babagsak, tas mamaya angat, ganun. Nagiging ganun yung trial, yan, nagiging ganun yung result. Tapos, dahil maliit yung container nila, parang siguro nalilimit din sila in terms of nutrients kasi nga nasa lupa sila. So, yan. So, kaya nag-trial din tayo ng via, tawag dito, hydroponics. May dalawa akong ganyang setup doon. So, yan. Pag binubuksan natin to, yan. So, yung iba parang alternate na lang. Ito, may drip. Ito, wala. Parang diretso na sa lupa para lang mag-cool off yung baba. Tapos dito, iniisip ko pa kung paano yung gagawin ko sa tanglad ko, kung paano setup. Pero baka hindi ko pa sure. Kasi hindi pwedeng ganito eh. Kasi pag ginawa natin gravity setup yung irrigation natin, hindi niya kakayanin ng ganitong pressure. Hindi siya makakapagbuga ng ganyan. Kaya iniisip ko ano pa rin. Ganun pa rin yung setup. Ayan. So far, yan. Yan pala yung ginagawa natin. Ito yung mga tanglad natin, ang dami. Tapos, ito, nag-trial din ako kanina. Ito naman kung mapansin nyo, ito sinulid lang to, sinulid. Tinusok ko lang, tinusok ko lang ng karayom dulo-dulo. Pinaano ko lang ng sinulid. Kasi ito manipis, gusto ko mga 3 beses o 4 na beses ng kapal nito. Ito naman kasi, medyo mahirap to asikasuhin kasi binubutas ko pa ng soldering iron, pero hindi siya tagusan, isang ano lang butas. Tapos, ang ginagawa ko, sinisiksik ko tong, ang tawag dito? Wick, yung kandila, yung wick ng kandila, yung mitya ng kandila. Sinisiksik ko pa dyan gamit yung screwdriver. So, medyo maasikaso kasi pag ganitong setup. Ito, medyo madali, tusok-tusok lang. So, kailanganin ko lang siguro na mas makapal na sinulid kasi tinesting ko na siya doon with pressure. Tumutulo naman siya. Tumutulo siya, mas ano siya doon, malakas pa yung pressure, 'di ba? Tapos malakas yung tulo. Dito dahan-dahan. Papalagay ko to, ito yung best setup, pero kailangan ko lang medyo mas maayos yung mas malaki yung tela kasi
gravity lang yung gagamitin natin ng pang drip sa kanya. Hindi natin gagamitin yung pressure galing sa gripo. Yan. Yun yung inaasikaso ko ngayon. So, medyo matatagalan pa. Ewan ko kung kakayanin ko, pero sana makaya ko. Na ma-set up ko siya bago pa ako umalis. Kung aalis man ako. So far, so good. So, bukas pa natin asikasin yung compost natin kasi Sunday and Thursday. And tingnan natin kung mayroon na bang ano dito, tawag dito, bunga. So far, wala pa naman. Wala pa ako nakikitang nagsasign siya ng bunga. So ito, yung lagpas na sa akin, hindi ko na siya pinapalupot, hinayaan ko na siyang umangat. Kumakapit naman yung mga tendrils niya eh. Yun na lang siguro yung tinitingnan ko. Pero ayan. So yung ibang mga side shoots dito, pinurun ko na yung mga nasa baba. Pero ngayon, flowering stage na siya. So, yan. Yun yung update. Ayun, no? Meron pang, spinach. So, dito, tinanggal ko pala yung yung net. Kasi nga nahihirapan ako. Total, naman to trial eh. Ito nga, hindi ko lang alam kung umubos nito eh. Pero may kumain eh. Ayan. So, mapapansin nyo, mas maliit to kumpara doon. Although magkaedad sila. Kasi nga, doon sa laki ng container. Palagay ko isa yun sa malaking factor. Kaya, lumalaki sila ng ganyan. Kaya moving forward, kaysa natin ilagay sa ganyan, ilalagay ko sa ganito. Siguro yung na mga nandyan, mga basil na lang kasi pang benta lang kumbaga. Ayun. So ano pa ba update ko sa inyo? Yung sa indoor nursery pala na ngayon na tanim natin, susubukan kong ilagay sa outdoor setup. Dun sa kabila. Tabingi kasi ito eh. Susubukan kong ilagay dun sa outdoor natin. Kasi nga, para hindi ko na inaalala kung... Although, tested naman natin indoor natin na automatic yun eh. Mag-on, mag-off. For more than half a year na. Almost a year na rin. So, ayun. Pero para wala lang ako inaalala. At saka matesting din natin outdoor. Siguro mag-setup ako. So, may mga tanim tayo doon. Siyempre, lettuce. Yan, Batavia natin na Olmeti, Estrosa na Lolio Bionda, yung Scamander na Crystal Red Lettuce, tapos yung Hydraulic na Crystal Lettuce din, pero green. Tapos meron tayong yung Packhurst, pero hindi ko alam anong type ng lettuce yun, anong variety ng lettuce. Pero yun yung pangalan niya Packhurst. Pakita ko lang sa inyo pag meron. And basil, meron din tayo doon kasi nga tatry din tayo mga potted basil para maibenta rin natin. Ayun, ayusin ko pa yan. Magdi-drip din yan katulad nung dito. Yan, kaya kung mapansin nyo, ayan, meron din ako dito naka-setup. So tig pa 5 meters to, 5 meters, 5 meters. Tapos dudugtungin na lang natin ito. So ang idea niyan, pakita ko sa inyo yung idea. Kasi nga hindi ako pwedeng bumili ng maraming parts. So ang ginawa ko na lang T or yung cross pwede kayong bumili. Ito nabili ko lang to, mura lang to, parang less than 2 pesos isa. Tapos ang ginagawa ko na lang yung hose nilalagay ko dun sa kabilang T, tas tinutupi ko na lang. Parang yan na yung stopper niya dyan, tas didiretso na lang siya. Depende na lang kung gusto mong dugtungan dito. So yan, tuloy-tuloy lang siya dyan. Ayan o, makapansin nyo, may mga ka dito. Ayan, T. Tapos tinutupi lang natin, tas iniipit ko lang. Pero pag ginamitan mo yan ng gravity na drip lang, hindi yan magtutulo. Pero pag may pressure, kinakaya ng pressure yung mga yung mga ipet. Kaya may lumalabas pa rin na tubig dito. Anyway, yun lang. Titingnan ko pa. So, ongoing trial pa tayo. And naghahanap ako ng gagamitin kong lagayan dito para mag-setup na tayo ng drip dito. Habang wala ako. And kung mamatay man yung mga natin dyan, yung mga lemongrass, ang dami naman tayo dun. Yan, marami tayo dyan nakasetup. Pero sana hindi. That's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!